Okay, good morning. Ngayon ay December 16, Monday. So, magpe-prepare ako ng itatanim ko ngayon. Ngayon ako nagtanim kasi para ang timing natin ng pag-transfer ay sa 27 or 28. Yan. Para ganun lang yung timing natin, hindi masyadong busy kasi Christmas season. So, ang tatanim natin ngayon, meron pa ako natirang 3 limambo. Ayan, limambo. Ayan, itong 3. Dati kasi hindi ko na-document. Hindi ko alam kung ano itsura ng limambo. Pero baka yung medyo mapapayat dun sa taas. So, pero ngayon, i-monitor natin siya. Titingnan natin yung pagtubo niya. And the rest ay olmeti. So, malamang kulang pa to. Pero tingnan natin kung kakasya. So, ang setup natin ngayon, ayan. Kung mapansin yung iba may uka. Yung mga wala pang hole, yan na lang, dinidiin ko lang muna yung buto doon. So ang ginawa ko ngayon ay dito muna yung setup, tapos i-moist natin yung ibabaw, tsaka natin ilalagay doon para sa incubation. So yung first 2 days naman ito, o first 1.5 days ay hindi natin kailangan ng LED. So nakatakip lang yan. Ito yung pantakip ko. Hindi pa masyado maayos yung dito sa loob, pero ayan. Yan yung parang humidity dome. Yan, para tumaas yung humidity sa loob. Nakaganyan lang siya. Diyan ko siyang isa-setup. Tapos after 1.5 days ay tatanggalin na natin siya para magdiretso na siya ng paglaki dito. So from today up until 12 days or up to 15 days, yun yung transfer time natin. Pero mas gusto ko talaga is 12 days kasi hindi pa sila ganun kalalaki, mas madali pa silang ilipat. Pag 15 days kasi masyado ng malago para sa akin. So yung ginagamit nating coco peat is ito yung composted coco peat. Ayun, yun nakasako. So meron pa tayong natitira. So yan, after ko set up, malamang mag-prepare ulit tayo for sterilization, then after pakuluan, palamigin, tapos lagyan ng calcium nitrate. So sa ganyan karami, ang nilalagay ko na lang mga 25 grams. 25 grams ba? Mga 20 grams ng calcium nitrate. Okay din naman eh. So based naman sa resulta nakita ko previously, goods lang siya. So yun na yung gagamitin ko. After ko nitong gamitin, magpe-prepare na ako ng panibagong set para naka-ready na siya pag kailangan ko na mag-transfer sa susunod. Yan. Para alam ko na rin kung gaano karami yung ipe-prepare natin. Pero after ko maubos, yan, pakita ko na lang sa inyo. Wait lang. Okay, so ito yung itsura ng composted coco peat na ginagamit ko ngayon. Maganda naman siya, maganda yung itsura. Pero ito kasi mas madaling i-imbak itong coco block. Ito yata 650 grams, tapos mag-expand siya up to 3 to 4 kilos or 3 to 5 kilos yata yung sabi nila dyan. So ito yung madalas kong ginagamit. Mostly mga 80 plus 90 ang presyo ng isa nito, pero minsan kasi nagkakaroon ng parang sale, may nabibili ako mga 65 lang. So palagay ko sulit na yun. So bumili tayo ng 3 lang ba binili ko yan? 3. May 3 tayo dito. So ito itong mga box na ito, mga container ko lang ng coco peat. Ayan, may icing ko yan. Kasi ito yung nilagayan ko ng nutrient solution. Ayan, medyo hindi naman masyadong nagagamit. Kasi every tanim ko, ano lang to? Mga 3 to 4 liters lang ng nutrient solution. O 100% nutrient solution na ang ginagamit ko. Hindi ako nag-50%. Yan. So, yan. Ilagay ko muna to mga olmeti. Olmeti yung matitira natin. So, may 3 lang tayong limambo. Then, the rest ay olmeti. O, magtanim ba akong scamander? Wag muna. Ito muna siguro. Hindi mo tayo mag-scamander. So, olmeti muna. Susunod, siguro mag-scamander tayo. Pero yung romaine kasi, romaine tsaka yung rain cone ba yun? Basta, yung mga crystal lettuce, hindi gaanong maganda yung tubo sa akin. Nagiging leggy or na-stress sila o kung ano man dahilan kung bakit sobrang hahaba nila. Yun. So lipat ko muna to para makita niyo yung itsura niya afterwards. Wait lang.
Okay, so ayan na sila. So yung mga tira niyan, almeti ito. And yung mga walang butas, ilulubog lang natin sila ng konti. Yung mga susunod kong gagawin na mga ganitong trays or mga container, yung mga ganyan. Hindi ko nalalagyan siguro ng butas. Ididiin ko na lang sila pag naitanim ko na dito. So, mas gusto kong ayusin sila pag tuyo yung coco peat kasi hindi makapit. Ayan, no? Hindi naman kakapit sa kamay mo yung coco peat kasi nga tuyo sila. So, ilulubog lang natin yung mga dapat ilubog. Tulad nito, yan. Ay, malubog eh. Yan. Yan. Actually naman, tutubo din agad yan. Susunod natin, hindi na natin siya lalagyan ng mga butas-butas na. Na lang natin siya. I-press na lang natin siya pa ilalim. Tulad ng ginagawa natin ngayon. So, ayan. So, lahat yan. Meron ba ito? Ito wala. Hindi ko pala nalagyan. Sakto. May natira pang dalawa. Wait lang ah. Ayan. So, mas maganda. Yung dadalhin nyo lang buto is yung sakto na. Ito may natira pang isa. So, babalik ko pa yan sa ref. So, yung mga buto natin naka-ref lang. Tapos ito pala, yung total nito ay 120. So, yan. 120 yan. Ang natatanim ko lang talaga doon na space is pang 105. So, may sobra tayo. So, yung sobra, ginagawan ko na lang paraan. So, makikita niyo yun sa mga videos ko na mayroon sa mga gilid-gilid na mga lettuce. Yan. Yun yung mga sobra. Kasi, minsan may namamatay din naman kasi kung 120 ang ipe-prepare ko, hindi ko yun malalagyan lahat ng lettuce. Minsan may isa or dalawa or at worst mga 3 hanggang 5 yung hindi nagtutuloy. Kaya nagpapasobra tayo. So, ayan. So, after nyan, gagawa na ako ng ganito. So, yan. Ang susunod kong gagawin ay babasain ko muna sila. Yan, babasain ko muna. Ito yung ginagamit ko. Wait lang. Okay, so dati kumukuha pa tayo ng tubig dyan. Tapos iniisa-isa ko. Nilalagyan ko ng tubig to per ang tawag dito? Per seedling. So, ayan. So, nahanap ko na yung pang sprayer ko. So, ganoon na lang. Yan, ganyan. So, after ko ma-sprayan yan lahat, tapos, lalagyan ko na yan ng tubig. Ay, ayan, tama dito. Nutrient solution. Ito, tubig lang. Yon ay may timpla. So, full 100% yon. So, after nyan, ilalagay ko na siya doon. Tapos, lalagyan ko na ng tubig. So, ito, may hiwa to kasi, ang total talaga nitong tray is 128 ngayon. Ganun karami. Kaso, tingnan mo, pansin nyo, ayan, hindi siya fit eh. Ayun o. Nahihirapan siya mag-fit. So, naisip ko, bawasan na lang ng isang linya. So, from 128, 120 na lang yung seedlings natin dito. Yan. Kaya ganyan itsura niya. So, sige, i-moist ko muna. Tapos, ilagay ko doon. Wait lang. Okay, so, nilagay ko na siya doon sa lalagyan natin. So, next is, lagay natin siya ng tubig. So, ang ginagawa ko, ayan, meron tayong embudo doon. So, lalagyan lang natin siya ng tubig. Mga 6 siguro nito. 6 hanggang 8. Ayan. Makita nyo. Wala pang laman yan. Ayan, wala pang laman. So, makita nyo mamaya mataas yung tubig dyan. Ayan. Okay, so, ayusin ko muna ha. Wait lang. Okay, so ayan no, yung tubig. Ayan, mataas yung tubig. Ayan, umabot na siya doon sa gilid. So ayan, after nyan, ayan, igigit na ako lang to. Ayan, tulak lang natin ng konti. Pero bala ko na mag-upgrade pala nitong yung parang pinaka seedling rack natin. May pinaplano ko. Share ko na lang pag nabili ko na.
or pag nakasetup na. So, yan, after nyan, tatakpan lang natin siya ng humidity. So, mapansin nyo, ano na rin siya, moist or binasa ko na rin. Para mapanatili ng moisture habang nag-germinate siya. So, 1.5 days siya. So, ngayon ay December 16, mga 11 o'clock. Sabi mo na 11:30. So, yung magiging 1.5 days niya ay bukas pa. Ay, susunod na, basta after 1.5 days na lang. So, kung hindi naman kayo magigising na, kahit 2 days or umaga, yon. Tapos, after nun, after natin to tanggalin, ay kailangan may ilaw na siya. Para hindi siya maging leggy. So, ayun lang. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.